May kanya-kanya tayong pagkagutom sa buhay. Ano man yon, dalhin nawa tayo nito sa paghahanap ng kapunuan at kabusugan sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao na makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi. Gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po at meron pang ilang maliliit na isda." Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. At nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay hungry. Meron tayong kanya-kanyang pagkagutom sa buhay. Ibang-iba ang itsura, ang mukha, ang gravity o degree ng pagkagutom natin. Minsan, physical na pagkagutom, literal na kumakalam ang sikmura at marami tayong mga kapatid na madalas kumalam ang sikmura. Nagugutom dahil walang makain, nagugutom dahil hindi alam kung saan kukuha ng pambiling pagkain. Meron din namang nagugutom na puso, pwedeng emotional hunger, kung saan pakiramdam o pakiwari ay kulang o salat sa pagmamahal, pagkalinga, pansin, appreciation or affirmation, kulang o gutom sa pangunawa, gutom sa pagtanggap at pagpapatawad. Meron din naman na gutom sa kahulugan at kasiyahan sa buhay. Merong espiritual na pagkagutom. At kapag ang espiritu, ang kaluluwa natin ang nagutom, ito'y mas malalim sa lahat ng klase ng pagkagutom dahil ito'y pagkagutom sa kasiyahan at kahulugan ng buhay. Pagkagutom sa Diyos. Yung pagkagutom sa Diyos ang pinakamalalim na pagkagutom sapagkat ang Diyos ang buhay natin. Ibig sabihin kapag wala ang Diyos sa buhay natin, hindi natin siya maramdaman, hindi natin siya maranasan, walang saysay ang lahat. Ano man ang meron tayo, magiging walang kahulugan. Kaya nga ngayong araw na ito, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos na nagpapakain. Diyos na ayaw na tayo magutom. Diyos na nandyan at handang magbigay, magkaloob ng nourishment, ng pagkain sa ating lahat. Bagamat ito'y ipinakita sa pamamagitan ng pagpapakain literally ng tinapay at isda sa napakaraming tao, pero ang larawang ipinapakita sa atin ni Jesus na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na ayaw na tayo ay magutom. Gusto ng Diyos, punuin tayo. Ano man ang ating pagkagutom, physical man yan, emotional, intellectual, moral, or even spiritual hunger. Hindi lang puro spiritual ang gustong punuan ng Diyos, kundi maging physical.
maging yung ating katawan ay gustong busugin ng Diyos. Kaya nga si Jesus, dito sa ating gospel, nagpapaalala sa atin na itong panahon ng Adbyento, sa pag-uumpisa natin sa taong ito, the first week of Advent, dinadala tayo sa ating sariling kalagayan ng pagkagutom. Kasi ang taong gutom, naghahanap. Ang taong gutom, maghahanap ng pupuno, maghahanap ng pagkain. At magandang tingnan natin, nasaan na tayo sa ating mga pagkagutom. Dinadala ba tayo nito sa paghahanap? Paghahanap ng kahulugan, paghahanap ng kasiyahan, paghahanap ng pupuno sa atin, ng makakain. Ang tanong, dinala o dinadala ba tayo ng ating pagkagutom papalapit sa Diyos o papalayo sa Diyos? Ngayong panahon ng Adbyento, habang ating tinitingnan yung ating sarili, saan ba ako gutom? Tingnan din natin, saan ba ako dinadala ng aking pagkagutom? Itong mga taong ito sa ating gospel, sila'y gutom hindi lang sa pagkain, kundi sila'y gutom sa salita ng Diyos, gutom sa Diyos. Kaya nga no wonder, hindi naman talaga sila gutom dahil may dala-dala silang mga pagkain, kanya-kanyang baon. Sila'y pumunta roon para makinig kay Jesus. Kaya yung pag-aalaala ng mga tao, ng mga disipulo at ng ating Panginoon, baka sila'y umalis na gutom, is actually testing the apostles. Saan kukuha ng pagkain, yung pagtitiwala, no? At makita natin na dahil sa may nagbigay ng tinapay at ng isda, lahat sila naglabas ng kanilang baon at ito'y nilikom, kinuha at ipinamahagi. Maraming nakakain. Iyon yung napakahalagang aral na walang magugutom kung tayo lalabas sa ating takot na magbigay. Walang maghihirap kung tayo ay lalabas sa ating takot na magbigay. Wala naman talagang kakulangan sa mundo eh. Walang scarcity. Kaya lang takot tayo na magbigay. Maraming nagugutom kasi mayroong mga taong sobra-sobra naman ang meron pero ayaw magbigay. Ito'y kasakiman. At ang mensahe ni Jesus, maging mapagbigay upang walang magutom. At ang Diyos ang unang nagbigay sa atin ng lahat. At ang lahat ay pag-aari ng Diyos na ibinigay sa atin para hindi sarilinin kundi para ibahagi. Para walang magutom. Higit sa lahat, ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili. At ito ang diwa ng Adbyento, hinihintay natin ang pagdating ni Jesus na ibinigay ng Ama na regalo sa atin para sa ating kaligtasan, para sa ating kapunuan. Kaya nga mga kapatid, nawa ang paglalakbay na ito natin sa panahon ng Adbyento ay paghahanap kay Jesus, sapagkat tayo ay may kanya-kanyang pagkagutom sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, puspusin mo kami ng iyong presensya. Puspusin mo kami ng iyong awa at pagmamahal, ng iyong biyaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.